Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Yung mga nasa labas po, pwede na po pumasok at mag-start na po tayo. Ayan, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo magsitayo upang pangunahan sa panalangin. Sumandali po tayo manahimik at muli natin kausapin ang ating Panginoon dahil alam ko sa araw na ito na nandito siya sa kaligtaan natin. Amen po ba? Amen. Ayan. Sige po, manalangin po tayo. Yes, Father God. Thank you, Father God, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. I pray, Lord God, na kung ano man po mga kasalanan namin, Panginoon, ay patawarin mo kami, Panginoon. Inisin mo kami gamit ang iyong banal na dugo, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ay walang maharang sa aming magpunta sa iyo, Panginoon. I pray, Lord God, na ang mga tao naririto, Panginoon, na kung ano man po ang problema, Panginoon, nawa, sandali muna nila, Panginoon, at ikaw ang unahin nila, Panginoon. Ngayong araw, Panginoon, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, sa mga blessing na natanggap namin ngayon, Panginoon. At ikaw po siyang nawa itaas ngayong araw na ito, Ama. So, umagang ito, Panginoon, patuloy namin ikaw pinupuri, Panginoon, pinapasalamatan dahil ikaw siyang Panginoon namin, Diyos sa lahat, Panginoon. I pray din, Lord God, na kung ano man po yung mga gagamitin namin instrument, lahat ng mga ituturo sa iyo, Panginoon, lahat ng mga taong narito ay handang-handa ng hindi magpaawit at upang mapupurihan ka, Panginoon. Sa iyo lamang namin itinataas lahat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. Palakpakan na po natin ang ating Panginoon. God is good! Ay parang hina. Sa God is good! God is good! All the time! God is good! Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat sa ating Panginoon dahil panibagong araw na naman ang natanggap natin
Hello, yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. At nandito na naman tayo sa church para maglingkod at bigyan naman po yung ating Panginoon. So, gusto ko lang po ipatotoo sa buhay ko yung mga nangyari nitong isang linggo nito. Kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko this week. And papasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya rin ako pinapabayaan. Lalo na nung Sunday is pumunta kami ng Olongapo. Pumunta kami ng church, nakijoin kami sa church ng Kapilya Pag-asa. And napaka-bless kasi wala akong pamasahe nun. Prinubay ni Kuya ko yung nilibre niya ako ng pamasahe. So, parang wala talaga akong ginastos na halos. Then, yun, nandun na kami sa Kapilya Pag-asa is kunting jamming kasama yung mga worship team doon. And nagpapasalamat ko kay Lord kasi panibagong friends na naman from Kabanggan, nakaabot ng Olongapo na dami rin naging kaibigan na malago din kay Lord. And napakasarap sa pakiramdam na nagtitipon-tipon kahit na nasa malayong lugar. Then, doon pagkatapos namin mag-church doon, naggala-gala kami. Pumunta kami ng Samji. Then, nandun na kami sa Samji. Isula rin akong pera doon. Yung balat nila, libre na naman ako. Pero, praise God kasi, nung araw din na birthday ko kasi, ditong March, nagtanong sila, may promo kasi sila, kung sino dahil my birthday this month, is magkakaroon na libre. Yun. Yung birthday ko, pinakita kayo national ID ko, mukha ko bubuyog. Pero, ang sarap naman kasi, libre. So, yung parang naging gastos ko lang doon is yung pabalik. So, ako din namasahin yung pera ko na rin. Then, isa rin sa pinapapasalamat ko kay Lord is yung balak ko sana lumipat ng school sa TCSF sa susunod na school year. Kasi ang dami nilang promo. Para bang pagdating sa cellphone nakasave sila. Ang dami nilang libre, gano'n. Then, half day yung pasok kasi gusto ko maging leader. Pero, parang pinag-pray ko siya kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala kung ano yung gusto niyo. Kung ito ba yung nararapat, sabi ko. And yun, di ako pinayagan kasi nga, si adik ko, sa maluma na rin siya ako daw magbabantay. And nung kahapon, sila po yung nagpa-enroll siya doon. Then sabi may babayaran daw, 4 daw yung uniform. So sabi nila, isa lang daw yung uniform na libre doon. So kung nag-transfer ako doon, magbabayad pa ako. So napakabuti ni Lord kasi una sa lahat, hirap din sa financial, pagdating sa financial is hirap din. Kaya napakabuti talaga ni Lord. And gusto ko rin share yung nangyari kahapon na nag-youth namin, nag-youth service namin. Ang daming nag-reminder sa amin, sa mga youth, na kasi nung nagde-devotion ako, parang nawala sa akin yung devotion na sinusulat ko talaga. Kasi natapos ko na yung sa notebook ko para nawala na ako ng gana. Pero kahapon, habang nag-preach si Pastor Romel, habang nagtuturo siya sa amin, niremind niya kami dun sa tinuturo niya na yung disiplina pagdating sa faith natin kay Lord. Then, pinakita sa akin doon ni Lord na hindi ko dapat hayaan na mawala yung faith ko kay Lord. Then, nung may dumating kasi na missionary dito, di ba? Yung partner ko doon, si James, is bago sila umalis, binigyan niya ako ng notebook na journal na. So, yun yung na-stock ko sa bahay kasi parang natamad ako gumawa ng devotion ko. Yung ginagawa kong devotion is binabasa ko na rin yung Bible. Then, sa isip ko na lang pinagbubulay-bulay. Sabi ni Kuya Romel, may pinanood din siyang video sa amin na yung babaeng gumawa ng devotion niya
is like natapos niya yung journal niya. Then nung pagtanda niya, binalikan niya yung journal na yun. Niya na yun. Then maraming nag-reminder sa kanya, maraming naging paalala din sa kanya. Yung dating siya noon, yung naging siya ngayon. So, parang sabi ni Kuya Romel, i-start namin yung devotion namin na sinusulat namin. Nilalagay namin yung mga nagiging karanasan namin, mga devotion namin sa notebook. Then, kagabi, pinag-isipan ko talaga na start ko na to, sabi ko. Galawin ko na yung notebook na yan, sabi ko. Then, praise God kasi napakabuti ni Lord. Hindi ako tinamad. Hindi ko nauna yung ML. Ganyan. And, salamat kay Lord kasi ito, nagpapatuloy ako kay Lord. Then, sa Diyos, alam ng papuri sa Lord ko lang po itinataas sa lahat ng papuri. Ayan, salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Sino pa po nais na mag-testimony ngayong araw? Sa mga nanay po. Ayan, sir. Good morning, everyone. Nice to be back. Na-miss ko po ang church ng 2 consecutive Sundays. Ako po yung nag-testimony sa araw na ito upang ipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Kami po ay binigyan ng birthday na gift ng isa sa mga dalaga ko. Kami ay binigyan niya ng trip from here to Manila. Station ng 4 days sa Manila. Tapos, dumiretso ng Baguio. 2 days lang naman doon. Nakakahiyang ikwento. Pero, on our way to Baguio, parang pinanghinaan ako ng loob. Kasi aminin ko, after 64 years of existence, that was my first trip to Baguio. Naka-experience na rin naman ako noon ang umakyat ng bundok, pero yun po ay sa Kuala Lumpur nung ako po ng ibang bansa. Same lang din ang weather, same lang din ang itsura. Pero super lamig talaga, hindi ko kayang tumayo na diretso. But then, yung na-experience ko that time in Kuala Lumpur, nakulit po noong kami ay nagbagyo. Kasi nga, dahil first time ko, nung matanaw ko yung pangin, nang hinaang loob ko, parang nasumpungan ko na lang ang sarili ko na pasang-basa yung dalawang palad ko. Pinagpapawisan ako ng malamig, pero oo, ninenervyos ako sa madaling sabi. Siguro it took me about 10 to 15 minutes na gano'n. Until na-realize ko na, bakit ako natatakot? Eh, ang alam ko, bago kami bumiyahe, sabi ko, hinigi ko ang protection ng Panginoon. Siguro, nire-remind niya sa akin na nakakalimutan ko yata ako. So, panandalian ko, bukit pa ako nanalangin ulit ako sa kanya, nabigyan niya ako ng comfort. So, yun po. Kaya lang, pagdating ko doon sa hotel, kung saan kami dumiretso, nasa gilid ko siya ng bangin ulit, tapos nandoon kami sa 6th floor. So, nang gabi, hindi ako makatulog. Sabi ni Mister, ano nangyari sa'yo? Ito ka ng ikot. Nahihiya ako magsabi sa kanya na nahihitakutan ako. Kasi mayroon po talaga ako fear of heights sa totoo lang. Dito po, hindi natin na-experience, patag yung kinalalagyan natin. Iniisip ko kasi, nandito ako sa 6th floor, pagkatapos yung tinatawag ko sa baba, bangin. Parang feeling ko ang init-init ko para akong papel na itinatangay ng hangin. Ba't din naisip ko ulit? Same thing, sabi ko nakakalimot ako. So, ang ginawa ko po ulit, mag-pray, mag-ask po rin ng kanyang protection na patulugin niya ako kasi nakakapagod ko sa biyahe. So, yun po ang aking experience dito po sa lugar natin na nauna ko munang na-experience sa ibang bansa kaysa yung dito. So, siguro po, pinahintulot ng Lord na mangyari sa akin doon para ipaalala niya sa akin na pangarap mo yan na makapunta dyan. Actually po, bago kami ikasal noon, meron pong field trip ang company namin sa Lutang Hills. Pero hindi ko pinayagan ng nanay ko kasi nakatakda na naman ang kasal. Ang sabi kasi, pagka daw bumibiyahe, pagka daw nakatakda na yung kasal, tapos nagkakaroon ng
simula nung nag-schedule sana akong pumunta, eh sa wakas na isa katuparan ko. Pangalawa po, pinagpapasalamat ko, as I said earlier, na yung pong trip na yun ay regalo sa amin sapagkat noong pong 21st ng February, ako po ay nag-turn 64. At noong March 3, pagdating namin dito, si Mr. naman ay turn 62. So, salamat sa Panginoon sa kalakasan, sa kalusugan. Actually, bago po kami tumulak ng bagyo, parang hindi ko po mabilang. Araw-araw ang order, hindi po ako nakakatanggi. Sobrang init, nagluluto ako. Kaya sabi ni Jamie sa akin, "Ma, it's about time," sabi na, "nakapagpahinga ka. Dadalhin kita sa lugar kung saan i-order ko ang pagkain mo, kukuyakoy ka lang," sabi niya, "ihiga ka lang," sabi niya, "gawin mo ang gusto mo." So yun po ay ipinaranas na sa amin. Salamat kay Lord na hindi niya pinapabayaan yung anak ko na nagpo-provide sa amin. At ang pangako niya, by the next trip, para naman po sa mga younger na brothers and sisters niya. Kami naman ang mag-i-stay ng bahay. So, last night po, nagkaroon ng mild accident si Mister. Bumaba siya, hindi niya alintana na yung kalangkong bakal nakaharap doon sa dadaanan niya kasi madilim doon sa part na yun. Nakapasok na po ako sa kwarto kasi kabilang tatlo at saka ni Jason. Bigla siya sumisigaw, sabi niya, "may dugo, may dugo." Nalusot ko pala siya doon sa kalat, natuhog po ng tatlo yung part ng kanyang paa. So agad-agad ko siyang pinatakbo doon kay Nanay Rosa para bumili ng gamot. Eh, thanks sa Lord na andito siya ngayon, nakamedyas, nakachinelas kasi kailangan siyang magsapatos. Muli po, lahat-lahat ng ito na blessings ng gagaling kay Lord, pinagpapasalamat ko po. Gusto ko na rin pumingin ang prayers ninyo kasi in days time, si Jamil po at saka si Brother Mark ay magkakaroon na po ng final demo. Isama po natin sila sa prayers nila. Hindi na po sila natutulog, hindi na po sila kumakain ng maayos para sa kanilang preparation. At sa lahat po ng mga estudyanteng soon to be graduating, congratulations sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat po sa mga na-testimony and maraming salamat sa kabutihan ng ating Panginoon dahil patuloy na pinaparanas niya sa atin yung mga biyaya niya, yung kabutihan niya sa atin. Ayan, muli po, tayo po tayong lahat upang gamitan natin ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo na mula noon hanggang ngayon kasama natin ang ating Panginoon? Amen! Amen! Naniniwala po ba kayo na mula noon hanggang ngayon hindi nagbabago ang ating Panginoon? Amen! Amen! Ayan, awitan po natin ang ating Panginoon.
Isang mananampalataya na tayo'y sumamba sa Panginoon, anuman ang ating sitwasyon, anuman po ang ating dinadala. Totoo po na ang ating buhay pananampalataya ay hindi tungkol ito sa sarap o mabuting buhay. No? Pero sana po, piliin po natin na anumang mangyari, magpupuri tayo sa Panginoon dahil karapat-dapat po siya na purihin. Pwede po ba natin kantahin yung chorus po? Sa'yo iaalay, walang hanggang salamat. Sa'yo ay bibigay, napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di na nagbabago. Palakpakan po natin ng Panginoon. Pwede na po kayo umupo. Magandang umaga sa ating lahat. Batiin po natin ang inyong katabi. No? Magandang umaga. Wala ako nung last Sunday. Nasaan ka? Uy, pares din silang wala. Kaya talaga, nakakatuwa ho na muli tayong magka-banding ngayong linggo na kasama natin na nag-aaral ng salita ng Panginoon. God is good? All the time? Mayroon po ba tayong dapat ipagpasalamat, no? Nung nakaraang linggo? Maraming pagtatagumpay, maraming mga problema, no? Ibig sabihin ay ikaw ay buhay. Nakakatakot kung wala kang problema dahil ibig sabihin niyan, no? Ikaw ay nasa langit na, no? Pero habang tayo po ay narito, ay patuloy ho tayo na magpalalim sa ating pananampalataya at pag-ibig natin sa Panginoon at sa kapwa. Nang nakaraang linggo ay tinalakay po, no, share po sa atin ni Pastor Roy about sa pagbabago o changes. No? Tanong ko lang po, kumusta po ang ating buhay pananampalataya? Kumusta po yung ating paglakad sa Panginoon? Simula po ba nung nakilala natin si Lord, tinanggap natin bilang Lord and Savior, meron na po bang nabago? Meron na po bang mga prutas na nagbunga sa ating buhay pananampalataya? No? Meron na po bang prutas ng patience, kapayapaan? No? Kumusta po ang ating paglakad sa Panginoon? Brother, ito may pagtatagumpay, may natalo tayo ng isang shot glass, no? Pero natalo tayo ng pagsubok na kung saan na question natin. Nagtampo ako kay Lord kasi parang hirap ng buhay. No? Pero again, uulitin ko po, ano man po ang mangyari, kakapit tayo sa Panginoon. Mahirap kasi, mahirap manampalataya sa panahon ng kadiliman. Kadiliman na kung saan, puno ng problema, puno ng sakit. Napakahirap. Pero, kung magdedesisyon ho tayo na, Lord, hindi ako magpapatalo. Mas alam ninyo, mas alam po ninyo yung mangyayari. Kaya magtitiwala ako sa inyo. Sa ngayon, Panginoon, turuan niyo po ako, hubugin niyo po ako lalo. No? Patuloy niyo po akong baguhin from glory to glory. Ngayon pong umaga, ibabahagi ko po sa inyo ay may kinalaman din po sa changes o sa change. No? At isa na po dito ang isang lingkod ng Panginoon. No?
At ang pangalan niya ay si Apostol Juan o ang iba ang tawag sa kanila, John the Beloved, no? John the Evangelist. No? Kaya ito po ang ating pamagat. Kulog noon, kilig ngayon. Ang kwento ni Juan. From thunder to tender. So ano ibig sabihin ng thunder? Alam naman natin yun, no? Nangyayari ang thunder pagkatapos ng kidlat. At kapag nakakarinig ho tayo ng kulog o thunder, di ba nakakatakot? No? Parang nakakaano tayo na, uy, ano yun? Yung pala, sobrang kapilang pala. No? Masyado tayong ano. No? Pero di ba parang dumadagundong sa ating mga tenga? No? At yung salitang tender. Ayan. Ang ibig po sabihin ng tender, ito po ay pagpapakita ng pagmamahal o affection. Mga kapatid, alam nyo ba na si Apostol Juan, na tinawag na apostol ng pag-ibig, ay hindi palaging ganito. Noon una siya ay kilala bilang isa sa mga anak ng kulog na makikita sa Marcos, Kabanata 3, talata 17. No? Kaya ngayong umaga malalaman po natin paano na siya nag-transform. No? From kulog to kilig. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang kami magsamba, upang makasama po namin ang aming kapwa mananampalataya. Higit sa lahat ay panibagong pagkakataon para makinig at maisabuhay ang salita. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, at tulungan niyo po kami na mag-focus po sa aming mapapakinggan ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Juan, ang pangalan ng kanyang ama ay Zebedeo. At si Juan din ay meron siyang kapatid. Ang pangalan niya ay Santiago. At ano ang kanilang trabaho? Sila po ay mangingisda. Ano po ulit ang trabaho? Mangingisda. Si Juan ay isang simpleng mangingisda kasama ang kanyang kapatid na si Santiago. Isang araw, tinawag sila ni Jesus habang sila ay nasa bangka ng kanilang ama at iniwan nila ang lahat upang sumunod sa Kanya. Pinakita rito ang kanilang dedikasyon at kagustuhan paglingkuran ang Panginoong Jesus. Thank you po. Sino nakakita sa kanila? Ang Panginoong Jesus. No? Kasama ni Juan ang kanyang tatay at ang kanyang kapatid na pangalan ay Santiago. Ayan po, makikita po sa Mateo, no? Kabanata 4. Nagpatuloy siya ng palakad-lakad at nakita rin niya ang magkapatid ng Santiago na si Juan at mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang mga bangka at kanilang ama at sumunod kay Jesus. No? Bago tawagin ng Panginoong Jesus, ang magkapatid na ito, sila ay nangingisda. No? Kanilang normal na trabaho, mangingisda, no? Bago sila maging fishers of men. Sila ay muna yung naging fisherman. Sabi po dito sa Marcos, ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sila ay tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Bakit kaya ang apostol ng pag-ibig ay tinawag na anak ng kulog? Ano kaya? Bakit kaya? No? Marahil po, ito po, doon sa Lucas, Kabanata Siyam, nang makita ito nila Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? Tulad ng ginawa ni Elias, ni Elijah. No? Dito po makikita po natin, no, yung clue, bakit tinawag na anak ng kulog. Si Juan. Dahil po marahil,
meron po siyang pag-uugali na kung saan mainitin. Hindi lang kay Lord, pero yung ulo niya. Mainitin ang kanyang ulo. O kaya naman po, pabigla-bigla ang kanyang desisyon na kung saan hindi niya kayang i-handle ang kanyang emotion. No? Kumusta na po ang ating personal na buhay? Simula ba nang nakilala niyo si Lord, meron bang pagbabago sa ating pag-iisip? May pagbabago na po ba sa ating pananalita? O meron na bang pagbabago sa ating pakikitungo sa ating kapwa? No? Makikita po natin dito, ito po yung nangyari, no? Ay, explain ko lang po, no? Hindi po tinanggap si Jesus sa bayan ng mga Samaritano. Base po dun sa history, meron pong gap o hitwaan ang Samaritano at ang Hudyo. No? Pero kapwa sila Hudyo. Pero ang mga Samaritans, sila po may mga nahaluan na po sila ng mga ibang mga kultura. No? Pero kapwa sila mga Hudyo. Nung hindi tinanggap ng mga Samaritano si Jesus, siyempre, ito ng si Juan na talagang loyal sa ating Panginoon. Lord, naaway ka nila? Gusto niyo po ba magpatawag ako ng apoy? Tupukin natin sila? Ano kayang sa tingin niyo yung magiging reaksyon ng Panginoon dahil sa sinabi ni Juan? Ano kaya? Magagalit, maiinis, o hahayaan na lang, no? Tingnan natin sa susunod na verse. Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak kundi iligtas ang mga tao. At nagpunta sila sa ibang nayon. Matapos na i-review ko pagsabihan ng Panginoong Jesus, si Juan, dahil sa kanyang pinakitang asal, ay nagpasya na lamang sila na pumunta na lang sa ibang nayon. No? Isipin po ninyo, no? Lumalakad na sa Panginoon. Nakikita po natin na ang mga pinili ng Panginoon ay hindi rin perpekto. No? Na kung saan patuloy silang binabago. Lalo na sa patuloy na sumasama sila sa Panginoon. No? Change, pagbabago. Mahirap, totoo. Pero pwede ho tayo mamili kung anong klaseng pagbabago ang nais natin mangyari. Pagbabago upang maging mapabuti o pagbabago upang maging masama. Nasa atin pa rin po ang pagpili. Pero, Brother Mark, sabi nga sa kanta, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Pero sa totoo lang po, hindi ho natin kayang baguhin. Kung magre-rely lang ho tayo, kung tayo po ay gagamit ng sariling lakas po natin upang magbago, hindi po natin kaya. Matatalo lang ho tayo ng ating bisyo. Matatalo lang po tayo ng masamang pag-uugali natin. Pero kung tayo patuloy na magpapakumbaba, patuloy ho tayo magpapagamit sa Panginoon. Isang araw, paggising ninyo, kayo po ay binago na ng Panginoon. No? Yung iba, instant, nagbabago sila. Pero karamihan, katulad ko po, unti-unti, binabago ng Panginoon. No? Dati po ba kayong magagalitin? Dati po ba kayong mainitin? No? Dati po ba kayong mapalaaway? No? Sabi po dun sa Bible study natin kagabi, si Jik-Jik, no? Dati daw siya ay matapang. Yung bata. Ngayon, sabi ko, ngayon, duwag ka na ngayon. Sabi niya, ay hindi po. Oh. Sabi ko po sa kanila, kailangan din po natin maging matapang. Pero siguro ang ibig niyang sabihin, hindi na siya palaaway.
Matapang na siya, pero hindi siya pala away. No? Si Juan at ang kanyang kapatid ay tinawag ni Jesus na mga anak ng kulog. Marahil dahil sa kanilang matapang at minsan ay pabigla-biglang pag-uugali. Sa Lucas, Kabanata 9, no, talata 54, nang hindi tanggapin ng isang nayon ng mga Samaritano si Jesus, gusto nilang mapagpagsak ng apoy mula sa langit upang lipulin ang bayan. Ngunit pinagsabihan sila ni Jesus, pinapakita na hindi ito tamang espiritu ng isang tunay na alagad. Kapag po ba nakikita tayo ng mga tao sa ating paligid, yung kapitbahay natin, nakikita po ba ang Panginoong Hesus sa buhay natin? Nakikita po ba ang buhay na binabago ng ating Panginoong Hesus? O Christian lang tayo dito? Alam po natin yung mga verse, mga memory verse, very good. Very good. Kahit ako rin, nahihirapan ako mag-memorize. Pero, kung kabisado po ninyo ang verse, no? Very good. Pero, baka maging katulad lang ho tayo ng kumakalaban sa ating Panginoong Hesus. Grupo po yun, at ang tawag ay Pariseo. Alam po nila, ang bawat letra, bawat salita, na utos ni Moses. Technically, ang mga utos ni Moses ay galing sa ating Panginoong Diyos. Pero ang pinagkaiba lang po, wala silang biyaya, grace. They only know the word, pero hindi nila kayang isabuhay yung kanilang natutunan. Kabisado ninyo ang mga libro sa Bible, very good. Pero mas very good kung i-apply natin ang ating natutunan, ang ating pananampalataya sa ating buhay. Sabi nga ni Pablo, ang higit sa lahat, pananampalataya na pinapakita sa pamamagitan ng pagmamahal. Yung faith, ito'y sa pagitan mo at ang Panginoon. Pero paano naman po ang iyong kapwa? Hindi ba? Dapat natin ipakita na tayo binago na sa pamamagitan ng mabuting pakikipagkapwa-tao. Dapat, hindi lamang tayo dapat isang Kristiyano. Dapat mabuting Kristiyano. Maraming nagsasabi, Christian ako, Christian. And yet, tingnan mo ang pakikipagkapwa-tao. Magaling dito, magaling. Pero kulang sa pagpapakita ng biyaya. Ang pagbabago ni Juan sa piling ni Jesus. Alam niyo po ba, si Juan ay kabilang sa tinatawag nilang inner circle. No? Ano po ba yung inner circle? Ito po yung mga, ayon po sa Bible scholar, ito po yung mga mas malapit na circle ng Panginoon na kung saan ay tanging sila lamang ang nakasaksi ng mga pagkakataon sa buhay ng Panginoon. No? At binubuo ng inner circle ay si Juan at ang kanyang kapatid, si Santiago at si Pedro. Sila ang tinatawag na inner circle. Dahil po, makikita po ninyo, ito po, halimbawa na lang po ng makikita sa Lucas, ngunit nang mapalabas na niya silang lahat, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at tinawag na sinasabi, Anak, bumangon ka. Ang kanyang espiritu ay bumalik at siya'y bumangon kaagad. Nag-utos si Jesus na bigyan na makakain ng bata. Ang kanyang mga magulang ay namangha. Inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man ang nangyari. Ito po yung matapos na namatay yung bata. No?
bago ko po nangyari yan, no, buhay niyo yung bata, pinagtawanan pa ang ating Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus sa mga umiiyak, natutulog lamang yung bata. Pero ang nangyari, pinagtawanan siya ng mga tao. No? Pinagtawanan siya ng mga tao. Nakita ng tatlong yon, si Juan, si Santiago, at si Pedro. Nakita nila. No? Pero pa po, pagkaraan na 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang mga magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nila, nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ng kanyang mukha at nagniningning sa kaputian ng kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad, sina Moses at Elias, na nakipag-usap kay Jesus. Ito po yung mga pagkakataon, no, na nasaksihan nila nung tatlong yun. Yung mahalagang moment ng ating Panginoon. No? Meron pa po. Nang magkagayon, pumunta si Jesus sa isang dako na tinatawag na Getsemane. O ano po bang tamang bigkas? Getsemane. O. Kasama ang kanyang mga alagad, sinabi niya, maupo kayo rito. Pupunta ako sa dako roon upang manalangin. Isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, si Santiago at si Juan. Siya ay nagsimulang nalumbay at lubos na nabagabag. Ito po yung malapit na siyang ipako. No? Ang nakita at ang kasama ng ating Panginoon nung siya ay na-stress, siya ay talaga naman nakaramdam ng hindi magandang emosyon, ang inner circle. So ibig sabihin, Brother Mark, namimili ang ating Panginoon? Hindi ho. No? Kataon po na itong tatlong ito ay isinama niya. Pero panday-pantay ho ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad at sa atin ho. Pinatunayan po na napakalapit ng relasyon ni Juan sa ating Panginoong Jesus nung ang ating Panginoong Jesus ay pinako sa krus. Ito po ay isang paglalarawan lamang po, no? Nung pinakita po sa Juan, Kabanata 11, ito po. Nakikita po ninyo, no? Kasama po ni Juan ang kanyang nanay, no? Kanyang kapatid na babae din, no? Ito po ang sabi. Nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig. Na nakatayo sa malapit, sinabi niya sa kanyang ina, Ginang, narito ang iyong anak. Pagkatapos noon, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula sa oras na iyon, ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. At ang tinutukoy po na alagad po dito ay si Juan. No? John the Beloved. No? Sa paglalakad ni Juan sa kanyang buhay pananampalataya kasama ang Panginoong Jesus, unti-unti siya ay binabago. Unti-unti ang kanyang mga bagay o kinaugalian niyang hindi nakakalugod sa Panginoon ay unti-unti niyang pinapalit sa pag-uugali na magbibigay papuri sa ating Panginoon. Kumusta na po ulit ang iyong paglakad kasama ang ating Panginoong Jesus? Meron na po bang natatanggal? Meron na po bang nababago? O hindi nyo ramdam ang pagbabago? Bakit? Marahil, hindi nyo pa po tinatanggap ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Mararanasan po natin ang tunay na pagbabago sa ating buhay kung isasama po natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Paano po ba ang mangyari, Brother Mark, na paano po ba na makasama po ang ating Panginoon? Simple lang po, aminin mo na ikay makasalanan, no? Talikuran mo ang ginagawa mong mali.
Maniwala ka nung namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus, inisip ka niya. Binayaran niya ang iyong kasalanan. Gaano man to, kalaki o kaliit, o ano man niyang kulay. Walang kasalanan hindi kayang patawarin ng ating Panginoon. Kung tayo ay magpapakumbaba, naaminin natin, Lord, kailangan ko kita. At ito po, papasukin po ninyo, imbitahan po ninyo ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa inyong buhay. At kung gagawin po ninyo yan ng buong puso, no, makikita po ninyo ang inyong pagbabago sa inyong buhay. Si Juan, no, marami siyang sinulat, binahagi sa atin patungkol sa pag-ibig. Isipin ninyo, mula nung siya'y lumakad, no, nagsimula siya na tawagin siyang anak ng kulog. Ngayon, siya na ay apostol ng pag-ibig. Ilan lamang po sa kanyang mga sinabi ay ito po. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Tayo'y umiibig sapagkat siya unang Ang pangalawa, ang Diyos ay 1. Parang inaantok pa kayo. Ayan. Basahin po natin muli na may puso. Ayan. Una, okay, 1, 2, 3, go. Tayo'y unang 1, mabanat. Ang Diyos ay pag-ibig, unang 1, kabanata 4, talata 8. Yan. Mula sa pagiging mainitin ng ulo, siya ay naging tagapagturo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. No? Tularan ang pagbabagong naranasan ni Juan. Kaya po ba? Ay, baka mahina yung mic. Wait lang. Kaya po ba natin tularan ang naranasan ni Juan? Ay, mahina. Teka lang. Baka mahina yung mic eh. Kaya po ba natin tularan ang naranasan ni Juan? Amen. Mahirap? Oo, opo, totoo mahirap. Pero po, kung hihingi po tayo ng tulong sa Panginoon, walang imposible. Okay? Yung bisyo mo na umaalipin sa iyo, kung isusuko mo yan sa Panginoon, isang araw, isa ka ng inspirasyon sa karamihan. Tinawag si Juan at ang kanyang kapatid na si Santiago bilang mga anak ng kulog. Dahil sa kanilang matapang minsan o mainitin na ulo, pinapakita nito ang kanyang dating pagkatao. Madaling magalit, matindi ang reaksyon at handang lumaban agad. Pero nang sumama siya kay Jesus, unti-unti nabago ang kanyang puso. Mula sa pagiging kulog, maingay, matapang at minsan ay agresibo, naging kilig siya sa pag-ibig ng Diyos. Si Juan ay naging apostol ng pag-ibig at nagsulat ng maraming talata tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa ating gaya na makikita sa unang Juan, kabanata 4, mga talata 7 hanggang 8. Ito pang sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Sabi po ng Biblia, ang sino mang na kay Kristo ay siyang bagong nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao. Lahat ay binago na. Ang tanong, tayo po ba ay nasa ating Panginoon Jesus ba? No? Tayo po ba tinanggap naman natin si Lord bilang Diyos at tagapagligtas? Kung hindi pa, no, hindi mo pa pwedeng sabihin na ikay bago nilalang kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas.
Si Juan, hindi perpekto ang kanyang paglakad sa Panginoon. May mga struggle din siya. Meron siyang kailangan i-overcome ng mga maling pag-uugali. Ikaw, kumusta ka? Kumusta ang paglakad mo sa Panginoon? Yung iba ay di na nagpatuloy sa kanilang paglakad, sa kanilang buhay pananampalataya dahil sabi nila, wala nang makakatulong sa akin. Mas malakas yung aking bisyo, mas malakas ang aking masamang pagkatao. Pero nakalimutan po ninyo na mas malakas pa ang ating Diyos. Lagi tayo iniimbitahan ng ating Panginoong Jesus na ibigay ang mga bagay na humahadlang sa atin. Problema ba yan? Bisyo ba yan? Kasalanan ba yan? Lumapit ka, magpakumbaba kang lumapit. Lagi tayong tinatawag ng Panginoon upang mapabuti ang ating relasyon sa Kanya. Iiwan ko po kayo ng isang tanong na pwede po ninyong pag-isipan sa inyong tahanan. Ikaw ba ay nagpapahubog kay Kristo upang maging isang mensahero ng Kanyang pag-ibig? Ikaw ba ay nagpapahubog kay Kristo upang maging isang mensahero ng Kanyang pag-ibig? Inilalapit po ba natin ang ating mga kasama sa ating Panginoon? O tayo'y nagiging dahilan para sila'y lumayo? Kailangan po natin salaksikin po ang ating sarili. Lord, meron po ba kayong gustong tanggalin sa akin? Ano po yun? Tulungan niyo po ako. Ako po'y nagpapakumbaba. Hindi po akong perpektong tao. Pero po sa inyong pag-ibig, ako'y magiging karapat-dapat sa inyo. Ano ang pumipigil sa iyo? Anong pag-uugali o mga gawain ang nagpapahinto sa iyo para hindi ka lumakad ng banal sa ating Panginoon? Kung sakaling kayo po ay nabigo o kung sakaling kayo nahulog, sana po meron po tayong magpakumbabang puso na lumalapit muli sa ating Panginoon. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy po na lumakad po sa inyo. Alisin niyo po ang mga bagay na umahadlang, mga pag-uugali, mga asal, Panginoon, na hindi po nagbibigay ng kaluguran po sa inyo. Panginoon, inalalapit po namin sa inyo ang aming mga problema, ang aming mga struggle, ang aming mga bisyo, Panginoon. Tanggalin niyo po ito, Panginoon, at palitan niyo po ito ng pag-ibig sa inyo, Panginoon, at sa aming kapwa. Lord, tulungan niyo po kami. Maranasan po namin ang pagbabago na naranasan ni Juan. Mula sa anak ng kulob, mula sa apostol ng pag-ibig. Tulungan niyo po kami na maibahagi ang aming pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng pag-ibig namin sa aming kapwa. Na kung saan ang pag-ibig ay hindi po naghahangad ng benepisyong pangsarili, kundi naghahangad po ito ng mas best para po sa aming kapwa. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy po ninyo na gamitin, Panginoon, upang lalo pa pong makilala po kayo sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa ating Panginoon, no? Sa napakagandang message galing kay Brother Mark. Ayan, pwede po ba na
kanyang pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Kaya, isang awitan natin ang ating Panginoon. Jesus.
nagpapasalamat kami sa salitang napakinggan namin, Panginoon. And we pray, Lord, tinataas namin sa iyo si Brother Mark, Lord, at si Sister Jamil, Panginoon, na kung ano po yung preparation na ginagawa nila, Panginoon, para sa kanilang final demo, Panginoon, nawa, Lord, maging successful ito. Alam namin, Lord God, na kasama ka nila sa paggawa at alam namin, Lord, na makatagumpayan nila kung ano man po yung hamon sa kanila bilang isang estudyante, Panginoon. And also, Lord, tinataas namin si Mama Lee, Panginoon, na hindi pa bumubukas ang aming mga bibig, hindi pa kami nakapagsasalita, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na napagaling mo na siya, natulog ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon, dahil sa kalakasan na patuloy mong binibigay kay Mama ni Panginoon. Tinataas namin sa iyo ang mga prayer ng bawat isang narito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nasagot mo na ang aming mga tanong, nasagot mo na ang aming mga panalangin, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na sasagot ng lahat ng ito. Ikaw ang mag-provide ng mga needs ng narito, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa karumihan mo lahat. Ito lamang po ang sabi ko sa pangalan ni Jesus. Ayan, minsan pa po, pagitan natin ang ating Panginoon. Sabihin natin ang kanyang presensya. So good to be, God, I can't believe how you love me. What a friend you are. Minsan pa po. So good to be, God, I can't believe how you love me. What a friend. Minsan po sabay-sabay. So good to be, God, I can't believe how you love me. What a friend you love me. Thank you, Lord. And palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang mabuti na kanyang ibigay. Palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Awitan natin ang ating Panginoon. Awitin natin ang ating closing song. Pwede na po tayo magbigay ng offering. Every day is bow before you.
Yung mga tatawagin ko pong pangalan, pwede po sa office. Rarch,